Ang 72 oras na pagkabigla ng hamunin ng pabrika ng mundo ang kalidad ng Pilipinas. Mahal na mga tagapakinig, isang pangyayaring hindi ka panipaniwala ang naganap sa loob lamang ng 72 oras. Oo, sa loob lamang ng maikling 72 oras, ang buong industriya ng China ay tuluyang nabaligtad. Maaari tayong maging ganap na umaasa sa sarili nang hindi na kailangan ang Pilipinas. 3 araw lamang matapos ilabas ng gobyerno ng China ang mapagmalaking pahayag na iyon, trilyon-trilyong yuan ang naglaho at 12 malalaking pabrika ang napilitang itigil ang operasyon. Isang veteranong opisyal na may 30 taong karanasan sa industriya ang kinailangang magmadaling lumipad patungong Maynila at napabulalas ang pangkat ng Katangian Pilipino, PKP, ay talagang nakakatakot. Pakiusap, iligtas ninyo kami. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang China, na laging nagmamalaki sa pagiging isang malaking kapangyarihan, ay lumuhod matapos lamang ang 72 oras? At ano talaga ang teknolohiyang hawak ng Pilipinas? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan. Kumusta? Ako si Wang Wei, isang taong may 28 taon na sa larangan ng pagbili ng mga electronic components sa Beijing. Ang sumusunod ay ang kuwento na personal kong dinanas. Sa totoo lang, hindi madaling ikwento ito, lalo na para sa isang taong lubos na nakatanim sa ideolohiyang Chino na tulad ko. Ngunit sa tingin ko, kailangan may magsalita ng katotohanan. Ang umaga noong araw na iyon ay nagsimula ng normal. Nakatanggap ako ng direktiba na pumunta sa malaking conference room ng Ministry of Commerce at walang labis na iniisip ay dumiretso ako doon. Pagpasok ko pa lang sa silid, naramdaman ko na agad ang hindi pangkaraniwang kapaligiran. Ang malamig na fluorescent lights mula sa kisame ay tila nagpapataas lamang ng tensyon. Mahigit 200 tao ang nagsisiksikan sa bulwagan. Lahat ay matataas na ehekutibo ng mga nangungunang electronic corporation sa China. Sa harapan, isang opisyal ng gobyerno ang umakyat sa podium. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Maaring hulaan ng lahat na isang mahalagang anunsyo ang ilalabas. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang magsalita. Maglalabas ako ng isang makasaysayang pahayag. Agad na natahimik ang buong bulwagan. Kumikislap ang flash ng mga kamera sa lahat ng dako. Lahat ng tingin ay nakatuon sa podium. Tatalikuran natin ng tuluyan ang pag-asa sa mga component mula sa Pilipinas. Gamit ang kapangyarihan sa pagmamanupaktura ng China, ibababa natin ang porsyento ng pag-asa sa 0 sa loob ng 3 buwan. Nang matapos ang pahayag, nagbago ng husto ang kapaligiran sa silid pulungan. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at sumigaw ng pag-aalala mula sa lahat ng sulok. Ang direktor na nakaupo sa tabi ko ay mariing hinigpitan ang kanyang kamao at sumigaw, sa wakas, dumating na ang oras upang ipakita ang karangalan ng isang dakilang bansa. Sumabog ang balita sa lokal na media. Ang mga headline tulad ng deklarasyon ng kalayaan sa teknolohiya at nadaig ang Pilipinas ay bumaha sa mga pambansang channel sa telebisyon. Hindi maitago ng mga eksperto ang kanilang pananabik. Ang Shanghai Stock Exchange ay agad ding nag-react. Sabay-sabay na tumaas ang presyo ng mga stock ng mga kaugnay na kumpanya at nagdiwang ang mga investor. Ngunit hindi ako nakapagpalakpak. Basang-basa ng pawis ang aking palad. Ang puso ko ay tila lumulubog at nanunuyot ang aking mga labi. Nag-uulanan ng sigawan ang mga tao sa paligid ko. Ngunit pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Sa 28 taon ng karanasan sa industriya, naramdaman ko sa aking instinct na mayroong matinding pagkakamali. Alam ko kung gaano eksakto ang dami ng aming stock, sapat lamang para sa 72 oras. Nangangahulugan iyon na kung mapuputol ang supply ng mga component mula sa Pilipinas, hindi kami magtatagal ng higit sa 3 araw. Pero sinasabi nilang magiging ganap na independyente sila sa loob ng 3 buwan. Wala man lang silang anumang contingency plan. Nang matapos ang pulong, habang naglalakad palabas sa pasilyo, masayang nag-uusap ang aking mga kasamahan. Sabi nila, simula ngayon, nasa itaas na tayo, hindi na natin kailangang tingnan ang mukha ng maliit na bansang iyon na hugis pulo at nagtatawanan silang nagtapik sa balikat. Hindi ako makasali sa kasayahan na iyon. Tahimik akong pumasok sa banyo. Ibinagsak ko ang aking 2 kamay sa lababo at tumingin sa salamin. Isang maputlang mukha ang nakita ko. Habang naghihilamos ako ng malamig na tubig, naisip ko, hindi ito kalayaan, ito ay self-destruction.
Ginagawa ba natin ito dahil hindi natin alam o alam natin ngunit pinipili nating magbulag-bulagan? Isang bagay lang ang sigurado, hindi magpapabaya ang Pilipinas. Nagtrabaho ako sa kanila ng 28 taon at lubos kong nauunawaan kung anong uri ng kumpanya ang pangkat ng Katangian Pilipino, PKP. Hindi sila ang uri na mananatiling tahimik at magpaparaya lang. Nais nating maniwala na tayo ang sentro ng mundo, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Nang gabing iyon, sa loob ng subway pauwi, tulala akong nakatingin sa labas ng bintana. Napakaganda ng tanawin ng gabi sa Beijing. Ang mga tao ay umuwi pa rin tulad ng dati. Ang lungsod ay maliwanag pa rin. Sa mga neon lights, walang sinuman ang nakakaalam na ang tahimik na buhay na ito ay malapit ng maging piraso-piraso. Ako lang ang nakakaalam na may paparating na bagyo at ang sentro ng bagyo ay ang Pilipinas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatingin sa kisame, nagtanong ako sa sarili ko kung bakit tayo humantong sa ganitong kalagayan. Tayo, na tinawag na pabrika ng mundo, kailan tayo naging umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas? At pagkatapos ay ang pinakanakakatakot na tanong ay patuloy na gumagala sa isip ko. Kung tuluyan nang titigil sa pag-supply ang Pilipinas, ano ang mangyayari sa atin? Ang sagot ay dumating sa loob ng 72 oras pagkatapos noon. Sa gabi ng pag-aalala, naalala ko ang aking ama. Siya ay matagal nang nagtrabaho sa larangan ng electronic components. Bago ako pumasok sa industriya, noong bata pa siya, isa siya sa mga pioneer engineer sa simula ng pagmamanupaktura ng Tsina. Noong bata pa ako, madalas ikuwento ng aking ama ang tungkol sa kumpanya ng may pagmamalaki. Madalas niyang sinasabi na malapit nang mamuno ang Tsina sa mundo, na walang bansa ang makakasabay sa ating bilis at laki. Ngunit isang araw, ang mukha ng aking ama ay tuluyang nagbago. Ito ay noong ako ay 26 taong gulang, noong araw na umuwi siya mula sa isang business trip sa Pilipinas. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, pumunta ako sa sala at nakita ko ang kanyang kakaibang mukha, hindi na ang karaniwan niyang marangal na hitsura. Ito ay ang mukha ng isang taong nakaranas ng matinding pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Nag-aalalang nagtanong ang aking ina kung bakit tila mahina ang kanyang mukha. Sinabi lang ni tatay na pagod siya at dumiretso sa silid. Sa hapunan, ng gabing iyon, hindi madalas magsalita ang aking ama. Kinukuha niya ang chopsticks at inilalagay ulit. Halos hindi kumakain ng anuman. Bigla, inilapag niya ng malakas ang chopsticks. Tumingin sa akin at sinabi, "Wei, pumunta ako sa isang pabrika sa Pilipinas ngayon." Nagtanong ako kung paano ang lahat. Tumingin si tatay sa labas ng bintana ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. Iba ang tingin ng kanilang mga mata. Ang ginagawa natin gamit ang dagat ng tao sa loob ng 10 taon. Ginamit nila ang teknolohiya para tapusin sa 3 taon. Hindi, dapat kong sabihin na natapos na nila ito. Bahagyang nanginginig ang kamay ng aking ama. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganyan. Ang kanyang huling sinabi ay nananatili pa rin sa aking tenga hanggang ngayon. Malaki lang ang ating katawan, ngunit ang tunay na inisyatiba, hawak nila. Darating ba ang araw na madaig nila tayo? Marahil, nadaig na nila tayo. Habang nagsasalita, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Sa oras na iyon, huwag ka nang magkaroon ng peking pagmamataas. Simula ngayon, matuto ka. Sa totoo lang, hindi ko sineseryoso ang sinabi ng aking ama noong oras na iyon. Ano ang alam ng isang 26 taong gulang? Puno ako ng kumpiyansa na magiging isang superpower ang Tsina at ang Pilipinas ay isa lamang maliit na bansa sa tabi namin. Naisip ko na masyadong nag-aalala ang aking ama. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang mga salita ng aking ama ay unti-unting naging katotohanan. Nang magsimula akong humawak sa trabaho ng procurement at makipag-ugnayan ng direkta sa mga kumpanya sa Pilipinas. Sa simula, nasa itaas kami, ginagamit ang aming merkado bilang sandata. Kapag dumating sila sa aming pabrika, kailangan nilang yumukod upang makapasok sa aming merkado. Nang makita ko iyon, naisip ko, gaano man kagaling ang kanilang teknolohiya, hindi pa rin sila mabubuhay nang wala ang aming merkado. Ngunit mula sa isang punto, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Kapag nakikipagnegosasyon sa mga transaksyon, ang saloobin ng panig ng Pilipinas ay lalong nagiging mas kumpiyansa. Dati, halos lahat ng kondisyon na inilabas namin ay tinatanggap nila, ngunit unti-unti, hindi na ganoon.
Nagsimula pa nga silang maglabas ng mga kondisyon laban sa amin. Sa simula inis na inis ako. Naisip ko, paanong nagkaroon ng ganoong saloobin ang isang maliit na bansa sa isang malaking bansa? Ngunit nang kalmado kong isinasaalang-alang, napagtanto ko na may karapatan silang gawin iyon. Ito ay dahil ang kalidad ng kanilang produkto ay halos hindi mapapalitan. Ang mga component na ginugol namin ng maraming pera ngunit hindi pa rin namin kayang gawin, nagsimula na silang gawin. Ilang taon pagkatapos noon, unang beses akong bumisita sa isa sa kanilang mga pabrika sa Pilipinas. Tulad ng aking ama, nagulat din ako. Mula pa lang sa pagpasok sa pangunahing gate ng pabrika, naramdaman ko na ang pagkakaiba, ang kalinisan, ang pagiging tumpak, at ang perfectionism. Lahat ay iba sa amin. Habang naglalakad sa production line, pakiramdam ko ay gusto ng lumuhod ng aking mga paa. Ang gabay ay nagpaliwanag ng kalmado. Nang marinig ko ang mga numero tungkol sa failure rate ng linyang ito, blanko ang aking isip. Hindi ito maihahambing sa aming pabrika. Ang kanilang precision engineering ay nasa isang antas na lampas sa aming imahinasyon. Nang gabing iyon sa hotel, nakatingin ako sa kisame at naisip ko, hindi ito kompetisyon. Ito ay pagkakaiba ng antas. Ang teknolohiya na inilalaan namin ng pambansang lakas upang saliksikin, matagal na nilang ginagawa ng maramihan. Ang mga index na itinakda namin bilang target para sa susunod na 5 taon, nakamit na nila noong nakaraang taon. Ang mga salita ng aking ama ay umalingaw-ngaw ulit sa aking isip. Sa oras na iyon, huwag ka nang magkaroon ng peking pagmamataas. Simula ngayon, matuto ka, ngunit hindi ako natuto. Alam ko ngunit tumalikod ako dahil ayaw kong umamin. Ang pag-amin na umaasa ang Tsina sa teknolohiya ng Pilipinas, pakiramdam ko ay natalo ako. Ang pagmamataas ng isang taong nabubuhay sa ideolohiyang Tsino ay hindi nagpahintulot sa akin na gawin iyon. Kaya't ipinikit ko ang aking mga mata at tinakpan ang aking mga tenga. Nilinlang ko ang sarili ko na kung hindi ko haharapin ang katotohanan iyon ay mawawala. At ngayon, oras na para magbayad ako. Noong araw na nagbigay ng anunsyo ang Ministry of Commerce, nagdalamhati ako at naaalala ang mga huling salita ng aking ama. Namatay ang aking ama ilang taon na ang nakalipas. Sa huling araw sa ospital, tumingin siya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ang pag-amin ay hindi kabiguan. Kapag umamin ka lang, magkakaroon ka ng tunay na lakas." Iyon ang huling sinabi ng aking ama. Ngunit hindi pa rin ako makaamin. Tiningnan ko ang mga taong pumapalakpak sa silid pulungan. Nagtanong ako sa sarili ko kung ako lang ba ang abnormal. Nagdiriwang ang lahat sa pag-angat ng Tsina habang ako ay nanginginig sa pag-aalala. Ngunit iyon ay dahil alam ko ang katotohanan. Ang 72 oras na iyon ay ang tanging oras na kaya naming tumagal. At kung kumilos ang Pilipinas, marahil kahit ang 72 oras na iyon ay hindi namin makakaya. Alam ko iyon. Alam ko ngunit walang magawa. Nang gabing iyon sa bahay, kinuha ko ang litrato ng aking ama, isang litrato na kinuha noong araw na pumasok ako sa kumpanya. Ngumiti ng malaki si tatay at ako rin. Noon, ang hinaharap ng Tsina ay tila walang hanggan. Bulong ko sa aking ama sa litrato, "Tatay, dumating na ang araw na iyon. Ang araw na binalaan mo, ngunit hindi ako handa. Ano ang dapat kong gawin?" Siyempre, walang sagot. Ang tingin lamang ng aking ama sa litrato ay tila nagsasabi, "Wala nang silbi ang pagmamataas ngayon. Gawin mo ang kaya mo." Niyakap ko ang litrato at naghintay. Naghihintay ako kung paano magre-react ang Pilipinas, kung paano kikilos ang PKP. Naghihintay sa kanilang counter-attack na magsimula. At eksaktong 24 oras pagkatapos, isang kakaibang bagay ang nangyari. Walang anumang reaksyon mula sa Pilipinas. Isang araw na ang lumipas mula nang magdeklara kami, ngunit ang Pilipinas ay tahimik ng nakakagulat. Walang opisyal na pahayag at wala ring protesta. Kumilos sila na parang hindi naganap ang deklarasyon ng Tsina. Ang katahimikan na iyon, sa halip, ay lalo akong pinabahala. Nagbigay ang media ng Tsina ng lahat ng uri ng interpretasyon. Ang Pilipinas ay natahimik dahil sa pagkabigla. Nanginginig sila dahil malapit na nilang mawala ang malaking merkado ng Tsina. Sa wakas, nanalo tayo. Ang mga artikulo na tulad niyan ay lumaganap. Sa Weibo, ang mga pagtawa ay bumaha sa lahat ng dako. Natakot na siguro sila. Palagi silang matapang magsalita. Nang kumilos na ang dakilang bansa, tumahimik sila. Ang mga kasamahan ko sa kumpanya ay may parehong reaksyon. Sabi nila,
Tahimik na tahimik ang Pilipinas, nagpapatunay na nasa itaas pa rin tayo. Ngumiti lang ako ng pilit, ngunit sa loob ko, lalong lumalaki ang pag-aalala. Masyadong tahimik. Hindi ito ang estilo ng mga Pilipino. 28 taon ng pakikipag-ugnayan sa kanila ang nagturo sa akin ng isang bagay. Ang mga Pilipino ay magalang ngunit kapag nagdesisyon na, nakakatakot sila. Lalo na ang mga kumpanya tulad ng PKP, ang ganitong katahimikan ay nangangahulugang may inihahanda silang isang bagay. Ang katahimikan bago ang bagyo ay lumitaw sa aking isip. Sa loob ng 24 oras na iyon, hindi ako nakatulog. Patuloy kong tinitingnan ang mga galaw mula sa panig ng Pilipinas sa opisina ngunit walang balita. Ang katahimikan ay nakakakilabot. At pagkatapos, eksaktong sa ika-25 oras, isang breaking news ang lumitaw sa aking telepono. Ang pangkat ng Katangian Pilipino ay nag-anunsyo ng emergency press conference. Ang puso ko ay tila nalaglag. Sa wakas, dumating na. Agad akong tumakbo sa conference room. Ang press conference ng PKP ay live na ipinapalabas sa malaking screen. Humigit kumulang 10 direktor ang naroroon. Lahat ay nakadikit ang mga mata sa screen. Ang kapaligiran ay kakaibang tensyonado. Ang mga taong nagdiwang lamang 24 oras na ang nakalipas ay hindi maitago ang kanilang pag-aalala ngayon. Sa screen, isang lalaki ang umakyat sa podium. Siya ang CEO ng PKP. Isang lalaking nasa edad 50 ngunit napakalakas ng unang impresyon. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. Isang mukha na walang ipinapakitang anumang emosyon, walang galit at walang pagkasindak. Mayroon lamang katahimikan. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Ang aming silid pulungan ay tahimik. Nagsimula siyang magsalita. Kami ang pangkat ng Katangian Pilipino. Ang boses ay napakalma rin. Tungkol sa deklarasyon ng gobyerno ng China kahapon, mayroon kaming ilang salita. Lahat ng tao sa aming silid pulungan ay huminga ng malalim. Nagpatuloy siya. Nakakuha kami ng impormasyon na ang inyong mga kumpanya ng customer sa China ay naglabas ng pagdududa tungkol sa kalidad ng aming mga produkto. Sa sandaling iyon, may isang taong ngumisi sa silid pulungan. Ang kapaligiran ay tila ngayon lang nila nalaman at humihingi sila ng paumanhin. Inaasahan ko rin iyon. Ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpatahimik sa aming lahat. Lubos naming sineseryoso ang mga pag-aalala ng aming mga customer. Kaya't magsasagawa kami ng isang komprehensibong ultra-precise quality check sa lahat ng produkto na iniluluwas sa China. Nagsimulang magbulungan ang silid pulungan. Komprehensibong quality check? Nagpatuloy siya. Sa panahon ng pagsusuri, pansamantala kaming magpapahinto sa pagpapadala ng mga kargamento. Lalong lumaki ang bulungan, ihihinto ang pagpapadala, at pagkatapos ay ang huling pananalita ang inilabas. Ang oras ng pagtatapos ng pagsusuri, sandali siyang nag-alinlangan at tumingin ng diretso sa kamera. Hindi pa natukoy. Agad na nagyelo ang buong silid pulungan. Hindi pa natukoy? Nangangahulugan ba ito na hindi nila alam kung kailan matatapos? Nagdagdag siya ng huling pangungusap. Hindi kami makikipagkompromiso sa kalidad. Magsusupply lamang kami ng mga perpektong produkto. Salamat. Umalis siya sa podium nang hindi tumatanggap ng anumang tanong mula sa mga mamamahayag. Nabulabog ang aming silid pulungan. Ano iyon? Ihihinto ang pagpapadala? Ano ang ibig sabihin ng hindi pa natukoy? Ito ay malinaw na isang ganting kilos. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, ako lang ang tahimik. Dahil naunawaan ko, hindi ito quality check. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Sa kanang ibabang sulok ng screen, lumitaw ang window ng presyo ng stock. Ang stock ng aming kumpanya ay bumaba ng halos 1% sa loob lamang ng 5 minuto matapos ang pahayag. 10 minuto pagkatapos, ito ay 2%. At 3 minuto pagkatapos, bumaba na ito ng higit sa 3%. Ang mga kaugnay na kumpanya ay pareho. Ang kapaligiran sa silid pulungan ay mabilis na nagbago. Ang mukha ng mga taong nagdiwang kanina ay namutla na ngayon. Napagtanto na nila kung ano ang katotohanan. May isang sumigaw ng halos desperado. Magkano pa ang stock natin? 72 oras. Kailangan lang tumagal ng PKP ng 3 araw. Ang lahat ng aming pabrika ay hihinto. Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Ang kalangitan ng Beijing ay nalulula sa kulay pula. Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa aking tenga.
Sa oras na iyon, huwag ka nang magkaroon ng pekeng pagmamataas. Naisip ko, nagsimula na, musika. Nang gabing iyon, nanatili ako sa opisina at nag-type sa computer. Ang kasalukuyang stock ay sapat na para sa 72 oras. Kinakalkula ko ang laki ng pinsala kung huminto ang produksyon sa isang araw. Pagkatapos ng 3 araw, ang buong pabrika ay paralisado. Pagkatapos ng 1 linggo, libu-libong subcontractor company ang magsisimulang bumagsak sa epekto ng domino. Nanginginig ang kamay ko. Kinuha ko ang telepono at diniyal ang numero ng taong namamahala sa PKP. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, walang sumagot. Nagdial ako ng ibang numero, wala pa ring sumasagot. Lahat ng linya ng komunikasyon ay naputol. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa kisame. Ginawa talaga iyon ng PKP. Talagang plano nilang putulin ang relasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang ilaw mula sa punong tanggapan ng pambansang istasyon ng telebisyon, mukhang maringal. Ang mga taong nasa loob noon ay marahil ay hindi pa alam na sa loob ng 72 oras, ang mga ilaw na iyon ay maaaring mawala. Kinuha ko ang litrato ng aking ama mula sa drawer. Bumulong ako sa aking ama sa litrato. Tatay, nagsimula na. Ang araw na sinabi mo ay talagang dumating. Tiningnan ko ang orasan. 11:47 ng gabi, nagsimula na ang countdown. Ang natitirang oras ay wala pang 60 oras. 12 oras pagkatapos ng pahayag ng PKP, ang aming kumpanya ay nagpatawag ng emergency meeting. Alas, 3 ng umaga noon, nakaupo ako sa silid-pulungan ng punong tanggapan. Ang fluorescent lights ay tumama sa aking pagod na mga mata. Kahit na patuloy akong uminom ng tsaa, hindi ako inaantok. Ang adrenaline ay tumatakbo sa buong katawan ko. 15 technical leaders ang naroroon. Ilang oras pa lang ang nakalipas, nagdiriwang pa sila. Ngayon, lahat sila ay may matitigas na mukha. Nagsimula na nilang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Sa conference call screen, lumitaw ang mukha ng opisyal ng gobyerno. Ang kumpiyansang mukha noon ay naging madilim na ngayon. Hindi ko na matiis at nagsalita ako. 72 oras. Tiningnan ako ng lahat. Ang stock natin ay sapat na lang para sa 72 oras. Kailangan lang tumagal ng PKP ng 3 araw. Ang lahat ng pabrika ay hihinto. Nagbulungan. Ang silid-pulungan. Ang opisyal sa screen ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi, "Nagbabanta lang siguro sila. Hindi nila maaaring talikuran ang merkado ng Tsina. Ngunit hindi ako umatras. Kaya, ano ang contingency plan? Saan tayo makakahanap ng kapalit na supplier?" Sumagot ang opisyal, "Mayroon tayong mga lokal na manufacturer. Ang kanilang output ay nangunguna sa mundo. Kunin lang natin ang mga produkto mula sa kanila." Nag-project ako sa screen ng isang dokumento. Iyon ang data ng failure rate ng lokal na manufacturer. Ito ay 47 beses na mas mataas kaysa sa PKP. 47 beses? Kung gagamitin natin ang component na iyon, ang posibilidad na sumabog o masira ang ating tapos na produkto ay tataas ng naaayon. Natahimik ang silid-pulungan. Nagtanong ulit ang opisyal. Kung gayon, ang mga manufacturer sa ibang bansa, siguradong may iba pang magagandang teknolohiya? Pinigilan ko ang pagbuntong hininga. Ang mga manufacturer ng components sa ibang bansa, nalampasan na sila ng PKP sa teknolohiya nang higit sa 10 taon na ang nakalipas. Ang kanilang kasalukuyang teknolohiya ay hindi makakatugon sa mga detalye ng aming pinakabagong produkto. Kahit na huminto ang PKP, mahihirapan silang humabol. Ang silid-pulungan ay tahimik na parang libingan. Ang mukha ng opisyal sa screen ay namutla. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Tumingin ako ng diretso sa screen. Mula ngayon, kailangan nating makipag-ugnayan sa PKP. Kailangan nating humingi ng paumanhin at makipagnegosasyon. Wala na tayong oras. Nag-init ang ulo ng opisyal at sumigaw. Musika. Humihingi ng paumanhin? Bakit tayo hihingi ng paumanhin? Tayo ang dakilang bansa. Tayo ang customer. Sumagot ako. Sa sitwasyong ito, ang customer ay hindi ang Diyos. Ang may hawak ng teknolohiya ang Diyos. Tayo ang nasa mahinang posisyon, hindi lang natin inaamin. Namula ang mukha ng opisyal at biglang naputol ang video conference, namatay ang screen, naiwan lamang ang katahimikan sa silid-pulungan. Ang aking subordinate na nakaupo sa tabi ko ay bumulong.
Kuya, wala na ba talagang ibang paraan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng gabi sa Beijing ay nalulula sa kulay abong usok at alikabok. Sa totoo lang, hindi ko alam. Subukan mong makipag-ugnayan ulit sa mga lokal na manufacturer, ngunit huwag kang umasa ng sobra. Nang gabing iyon, natulog ako sa sofa sa opisina. Sa panaginip, lumitaw ang aking ama. Wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi, "Binalaan na kita. Sinabi ko sa iyo na matuto ka." Sumigaw ako sa panaginip, "Patawad po, tatay, alam ko, ngunit tumalikod ako." Dahil sa pagmamataas, ayaw kong umamin. Umiling ang aking ama at naglaho. Nang magising ako, basang-basa ako ng pawis. Kinabukasan, isang online meeting ang inayos kasama ang pinakamalaking manufacturer ng component sa China. Ang huling pag-asa namin ay ang lugar na nagpapahayag ng slogan na local products. Lumitaw ang mukha ng Vice President ng manufacturer sa screen. Isang lalaking nasa edad 50. Nagsimula ang aming opisyal na magsalita, patawad sa biglaang pag-contact. Kailangan namin ng mga component. Ito ay isang pambansang krisis. Ang lalaking iyon ay tumahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay umiling, patawad. Ngunit ang aming teknolohiya ay hindi makakatugon sa mga detalye para sa pinakabagong mga modelo ng inyong kumpanya. Nabulungan ang silid-pulungan. Bakit hindi? Inanunsyo ninyo na kayo ang numero 1 sa mundo sa output. Ngumiti ng pilit ang kasosyo at sumagot. Ang numero 1 ay sa dami, iba ang kalidad. Sa totoo lang, itinaas niya ang isang tumpok ng dokumento. Ang failure rate ng PKP ay 0.01%. Sa amin ay 0.47%. 47 beses ang pagkakaiba. Kung ikakabit ang component na ito, ang brand value ng produkto ng inyong kumpanya ay magwawakas. Upang mapaliit ang agwat sa teknolohiya, kailangan ng hindi bababa sa 5 taon, at iyon ay kung mananatiling nakatigil ang PKP. Ang buong silid-pulungan ay nagyelo. Nagdagdag siya ng huling pangungusap, "Bilang isang Tsino, maaari ba akong magbigay ng payo? Huwag kayong makipaglaban sa PKP. Ang teknolohiya ay hindi isang bagay na maaaring manalo sa pamamagitan ng agresibo o laki. Iba ang PKP, hindi sila gumagawa ng component, lumilikha sila ng tiwala. Upang maabot ang pagkakaiba na iyon, maaaring tumagal ng 20 taon. Nagtapos ang pulong, walang sino man ang nagsalita ng isang salita. Ang lahat ng pinto ay nagsara, hindi ang lokal na manufacturer at hindi rin ang mga manufacturer sa ibang bansa. Wala na kaming ibang pagpipilian. Nang lumipas ang 48 oras, ang unang pabrika ay napilitang huminto sa operasyon. Naubos na ang stock. Kinabukasan, huminto ang pangalawang pabrika. Sa susunod na araw, 3 iba pang pasilidad ang tumigil sa operasyon. Sa loob ng 72 oras, 2 pabrika ang tuluyang naparalisa. Kinaumagahan, bumukas ang Shanghai Stock Exchange. Nasa malaking silid-pulungan ako ng punong tanggapan. Musika. Ang real-time na presyo ng stock ay ipinapakita sa isang malaking screen na sumasakop sa buong dingding. Pagkabukas pa lang ng merkado, nagsimula ang impyerno. Ang stock ng aming kumpanya ay naglaho ng 5% sa loob ng 30 segundo. 1 minuto pagkatapos, ito ay 8%. At 5 minuto pagkatapos, bumaba na ito ng higit sa 12%. Ang iba pang kaugnay na kumpanya ay pareho. Ang screen ay kulay berde, ang kulay ng pagbaba sa stock market ng China. Ang mga unggol ay umalingaw-ngaw mula sa buong silid-pulungan. 30 minuto pagkatapos, ang presyo ng stock ng aming kumpanya ay bumulusok ng higit sa 18%. Kung ikukumpara sa kabuuang halaga, humigit kumulang 20,000 bilyong yuan ang naglaho sa hangin. Sa loob lamang ng 72 oras, tulala akong nakatingin sa mga numero na bumababa. Tila hindi totoo ang mga ito. Sa loob lamang ng isang araw, umabot na sa ganito. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid-pulungan, pumasok ang opisyal ng gobyerno, ang kanyang mukha ay kulay abo na parang abo, ang kurbata ay nakaluwag, makapal ang dark circle sa ilalim ng mata. Tumawag ang boss. Nanginginig ang boses niya. 1 oras mula ngayon, emergency meeting. Tapos na. Walang magawa siyang naupo sa upuan. Kinuha ko ang telepono para tingnan ang balita. Ang mga headlines sa pandaigdigang media ay bumaha. Ang pabrika ng mundo, huminto. Matapos ang 72 oras, ang tahimik na tagumpay ng Pilipinas.
Walang kailangan na salita, napaluhod pa rin ng Pilipinas ang China. Ang mga artikulo ay paulit-ulit ang parehong mensahe. Hindi mabubuhay ang China nang wala ang Pilipinas. Mabubuhay ng maayos ang Pilipinas nang wala ang China. Sino ba talaga ang malakas? Pinatunayan ng 72 oras ang lahat. Tumayo ang opisyal ng walang pag-asa, naglakad patungo, musika sa pinto. Huminto siya sa pintuan, lumingon siya. Mula sa simula, tama ka. Pagkatapos, umalis siya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mga natitira. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Beijing ay madilim. Ang kulay abong kalangitan, na tila natatakpan ng fine dust, ay nagsimulang umulan. Ang mga patak ng tubig ay bumaba sa bintana na parang mga luha. Ang aking subordinate ay lumapit ng tahimik. Kuya, ano ang gagawin natin ngayon? Tumahimik ako ng ilang sandali at sumagot. Kailangan nating pumunta sa Maynila, sa punong tanggapan ng PKP, lumuhod at humingi ng paumanhin. Iyon na lang ang natitirang paraan natin. Bago ako mag-book ng flight papuntang Pilipinas, personal akong pumunta sa isa sa mga pabrika na huminto sa operasyon. Iyon ang pabrika numero 1, 2 oras na biyahe mula sa punong tanggapan. Pagdating ko doon, siksikan na ang mga mamamahayag sa harap ng pangunahing gate. Kinokontrol ng security forces ang pasukan. Pumasok ako sa pamamagitan ng employee entrance. Pagpasok ko pa lang sa loob ng pabrika, nanikip ang dibdib ko. Tahimik, nakakatakot na tahimik. Ang mga makina na karaniwang gumagana ng walang tigil ay tahimik na ngayon. Sa conveyor belt, ang mga semi-assembled product ay nakahandusay. Ang robot arm ay nagyelo sa ere, hindi gumagalaw. Ang tunog ng aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa buong workshop. Dahil sa sobrang tahimik, ang tunog ng aking mga yapak ay tila echo, parang may huminto sa oras. Ang mga manggagawa ay naglalakad-lakad. Ang iba ay tulala na nakatingin sa mga makinang huminto. Ang iba ay nakasandal sa dingding at nakayuko. Ang ilan ay bumubulong sa mga kasamahan ng may pag-aalala. Lumapit sa akin ang factory manager, isang veterano na lampas 60, may 35 taon na sa mismong pabrikang ito. Pula ang kanyang mga mata. Malinaw na nagpuyat siya. Nagtanong siya nang nanginginig ang boses. Sir Wang Wei, totoo ba ito? Gaano katagal ito tatagal? Sumagot ako ng totoo. Hindi ko alam. Nanginginig ang kanyang labi. Nakikita mo ba ang mga taong iyon? Itinuro niya ang mga manggagawa. Karamihan sa kanila ay mga manggagawa mula sa probinsya. May pamilya pa sila sa kanilang bayan. May bayad sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kung huminto ang pabrika sa isang linggo, hindi kami makapagbayad ng sahod. Kung huminto sa isang buwan, lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Pumiyok ang kanyang boses. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho sa ating industriya? Milyon-milyong tao, kung isasama ang mga kasosyo, hindi na mabilang. Maraming tao ang kumikita sa industriyang ito. Tumingin siya ng diretso sa akin. Kailangan lang tumagal ng PKP ng isang buwan. Lahat ng taong iyon ay mawawalan ng trabaho. Hindi ako makasagot. Dahil ang sinabi niya ay totoo. Alam ko rin iyon. Ngunit paano ko siya aaliwin? Pumunta ako sa rooftop ng pabrika. Nakasandal sa railings at tumingin sa malayo. Nakikita ko ang mga chimney ng mga pabrika sa malayo. Walang usok na umaakyat. Karaniwan, sa oras na ito, lalabas ang kulay abong usok. Ngunit ngayon ang mga chimney na iyon ay tahimik na parang patay. Nang makita ko ang tanawing iyon, naisip ko, ito ang katotohanan, ito ang presyo na kailangan nating bayaran para sa ating pagmamataas. Tumunog ang telepono ko, isang tawag mula sa isa pang pabrika. Nag-uulat na huminto na sila sa operasyon. Ang sumunod na oras, may isa pang tawag at sa susunod na oras ulit. Unti-unting namamatay ang mga pabrika, isa-isa, 72 oras. Eksakto, sa loob ng panahong iyon, 2 pabrika ang tuluyang huminto. Kinakalkula ko ang pinsala sa produksyon sa isang araw. Dumilim ang aking paningin. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa opisina at nag-book ng flight patungong Maynila. Iyon ang huling pag-asa. Wala na akong ibang paraan kundi ang personal na pumunta doon, yumukod at magmakaawa. Nang umalis ang eroplano, lumayo ang tanawin ng gabi sa Beijing sa labas ng bintana. Milyon-milyong kumikinang na ilaw ang mukhang napakatahimik. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw na iyon, isang trahedya ang nagaganap. Ipinikit ko ang aking mga mata, lumitaw ang mukha ng aking ama. Naalala ko ang gabi noong araw na umuwi ang aking ama mula sa kanyang business trip sa Pilipinas.
Ang mukha ng aking ama ay kakaiba at ang kanyang mga salita sa hapunan, iba ang tingin ng kanilang mga mata. Ginamit nila ang teknolohiya para tapusin ang trabaho na ginagawa natin gamit ang dagat ng tao. Noon, hindi ko naintindihan, o mas tama, ayaw kong intindihin. Naisip ko na tayo ang dakilang bansa. Hindi tayo maaaring matalo ng isang maliit na bansa. Umalog ang eroplano. Ibinuka ko ang aking mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw na nagsisimulang lumitaw sa ilalim ng mga ulap. Iyon ang Maynila. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa kabin. Malapit nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Naiya. Inilagay ko ang aking kamay sa dibdib. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ang mga salita ng aking ama ay umalingaw-ngaw ulit. Sa oras na iyon, huwag ka nang magkaroon ng peking pagmamataas. Ang pag-amin ay hindi kabiguan. Kapag umamin ka lang, magkakaroon ka ng tunay na lakas. Naisip ko, tatay, pupunta na ako. Kahit huli na, pupunta ako upang umamin. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Lalong lumapit ang mga ilaw ng lungsod. Pagbaba ko pa lang sa Naya, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ito ba talaga ang Pilipinas? Napakakiiba nito sa Pilipinas sa aking alaala. Nang una akong pumunta dito, naisip ko na mas maganda lang sila sa amin ng kaunti. Ngunit ang tanawin sa harap ko ay ganap na iba. Ang terminal ng paliparan ay parang isang malaking likhang sining na gawa sa salamin at bakal. Ang kisame ay napakataas, ang sikat ng araw ay tumagos sa mga bintana. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, walang kahit isang butil ng alikabok. Malaki rin ang aming paliparan ngunit wala ang ganitong pagiging sopistikado at kalinisan. Napakabilis din ng immigration process. Ang mga automated counter ay nakahanay. Ang mga tao ay tumagal lamang ng ilang segundo upang makadaan. Ako ay isang dayuhan kaya kailangan kong pumunta sa counter na may empleyado ngunit tumagal lamang ng wala pang 5 minuto. Sumakay ako ng taxi papunta sa sentro ng lungsod. Nang tingnan ko ang tanawin sa labas ng bintana, nagulat ulit ako. Ang mga skyscraper ay tumaas. Nang may modernong hitsura, ang mga kalye ay malinis at maayos nang nakakagulat. Ang driver ng taxi ay nagsimulang makipag-usap sa akin sa Chinese. Galing ka sa Tsina? Ang kanyang boses ay medyo matatas. Tumango ako. Ngumiti ang driver at sinabi, maraming customer mula sa Tsina ang pumupunta dito ngayon. Nasaktan ang puso ko kahit ang driver ng taxi na ito ay alam na umaasa ang Tsina sa Pilipinas. Nakaramdam ako ng hiya. Pagdating ko sa punong tanggapan ng PKP, tumayo ako ng tahimik ng ilang sandali at tumingala sa gusali. Isang malaking gusali ang tumaas hanggang sa asul na kalangitan. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa mga salamin na dingding, nakakasilaw. Ang PKP na nakita ng aking ama, ang PKP na unang binisita ko at ang PKP ngayon, ang nagpaluhod sa Tsina sa loob ng 72 oras. Sumakit ang aking dibdib. Pumasok ako sa gate at inakay. Umakyat ako sa elevator, patungong ika, 35 palapag. Bumukas ang pinto. Isang direktor ng PKP ang naghihintay. Siya ang lalaking nakita ko sa press conference. Mayroon pa ring matatalim na mata. Walang emosyon ang mukha. Nagkamay kami. Mainit ang kanyang kamay. Nakakagulat. Dinala ako sa isang conference room. Mula sa bintana, makikita ang buong tanawin ng lungsod, ang Saigon River, na pinalitan na namin ng Pasig River for context but sticking to the original's flow. It's a window view of Manila Bay. Cityscape ay kumikinang sa sikat ng araw, isang napakagandang tanawin. Nagsimula siyang magsalita, galing ka sa malayo, hindi ko alam kung ano ang gusto mong pag-usapan. Huminga ako ng malalim, mabilis na tumibok ang puso ko. Ang mga salita na pinigilan ko sa loob ng 28 taon. Ang mga salita na hindi ko kailanman nasabi. Ngayon na ang oras para sabihin, nandito ako para humingi ng paumanhin. Bahagyang umangat ang kanyang kilay. Humihingi ng paumanhin para saan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ilog ay umaagos pa rin ng tahimik para sa lahat. At pagkatapos, nawalan ako ng salita. Ang aking lalamunan ay tila nabarahan. Tumahimik siya at naghintay. Muli akong nagsalita. Sinisinta ko ang PKP. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagbago ang kanyang mukha. Sinisinta? Opo. Sa loob ng 28 taon palagi kaming natatakot. Ang matinding katahimikan ay bumalot sa silid pulungan. Nagpatuloy ako. Nagpanggap kaming minamaliit namin ang PKP.
Ngunit sa totoo lang, mula sa simula, natatakot na kami. Dahil sa takot, tumalikod kami. Wala siyang sinabi, tinitigan lang niya ako ng matindi. Binalaan na ako ng aking ama noon pa man. Nagpatuloy ako sa pagkukuwento. Pagkatapos bumalik mula sa inyong pabrika, sinabi niya, "Huwag kang maniwala sa malaking katawan, dadaanin nila tayo." Noon, sinabi niya sa akin na matuto, huwag magkaroon ng pekeng pagmamataas. Isang pait ang sumulpot sa aking bibig, ngunit hindi ako natuto. Bakit? Dahil ayaw kong umamin. Ang pag-amin na ang Tsina, isang dakilang bansa, ay mas mababa sa Pilipinas sa teknolohiya. Pakiramdam ko ay natalo ako. Nanginginig ang aking boses, kaya't tumalikod ako. Alam ko ngunit nagpanggap na hindi alam. Nilinlang ko ang sarili ko na kung ipipikit ko ang aking mga mata, ang katotohanan ay mawawala. Unti-unti siyang tumango. Pakiusap, magpatuloy ka. Huminga ako ng malalim. Ang huling 72 oras ay nagpatunay. Kahit na tumalikod ako, hindi mawawala ang katotohanan. Nandyan pa rin ang PKP, laging nandoon. Habang kami ay nalulula sa ideolohiyang Tsino, ang PKP ay patuloy na sumusulong, kami lang ang nanatiling nakatigil. Hindi, pinalaki lang namin ang aming walang lamang shell. Ang mga luha na pinigilan sa loob ng 28 taon ay bumaba. Bago siya namatay, sinabi ng aking ama, "Huwag kang matakot, ang pag-amin ay hindi kabiguan. Kapag umamin ka lang, magkakaroon ka ng tunay na lakas." Pinunasan ko ang aking luha. Ngayon, sa wakas, inaamin ko, sinisinta namin ang PKP. Ang PKP ay mas mahusay kaysa sa amin. Kung wala ang PKP, hindi maaaring gumana ang aming industriya. At pagkatapos, tumayo ako mula sa upuan, lumibot sa mesa, pumunta sa harap niya at lumuhod. Ang malamig na marble floor ay tumama sa aking mga tuhod. Masakit ngunit wala akong pakialam. Yumuko ako at sinabi, "Pakiusap. Ang aking kumpanya ay may libu-libong empleyado. Lahat sila ay may pamilya, may mga magulang, may mga anak. Dahil sa aking pagkakamali, hindi ko sila maaaring hayaang mawalan ng trabaho." Tumagal ang katahimikan, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. "Pakiusap, tumayo ka." Tumingala ako. Sa kanyang mga mata, isang komplikadong emosyon, hindi galit, at hindi rin panunuya. Iyon ay isang tingin na malapit sa pag-unawa. Tinulungan niya akong tumayo at sinabi, "Ayaw naming maghiganti at ayaw din naming makita na ang Tsina ay lumuluhod. Ang gusto lang namin ay isa, ang pag-amin sa katotohanan at ang pagpapanatili ng tiwala." Tumango ako. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagpatuloy. Ang aming dating CEO ay nagsabi rin ng mga katulad na salita, na ang negosyo ay dapat lumampas sa mga pambansang hangganan upang mag-ambag sa sangkatauhan, ngunit hindi kami makakasabay sa isang kasosyo na walang tiwala. Lumingon siya at tumingin sa akin. Kung babagsak ang Tsina, ang buong supply chain ng Asya ay magugulo. Iyon ay makakasama rin sa amin. Dapat tayong magpatuloy ng magkasama, batay sa paggalang sa isa't isa. Kinuha niya ang isang tumpok ng dokumento. Ito ang bagong proposal ng kooperasyon na inihanda namin. Magiging mas mahigpit ang mga pamantayan sa kalidad. Kinuha ko ang tumpok ng dokumento, nanginginig ang aking kamay. Bakit? Bakit ninyo ginagawa ito sa ganitong antas? Bahagya siyang ngumiti. Dahil ikaw ay isang matapang na tao. Pumunta ka rito para umamin. Mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Inabot niya ang kanyang kamay. Simula ngayon, inaasahan ko ang ating kooperasyon, Sir Wang Wei. Hinawakan ko ang kamay na iyon. Isang mahigpit na pagkamay. Ang init mula sa kanyang palad ay lumipat sa akin. Hindi ito kamay ng kaaway, kundi ng isang kasosyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na nang aminin ko ang takot, naglaho ang takot. Ang bigat ng pagmamataas na pumiga sa aking balikat sa loob ng 28 taon ay tila nabawasan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng lungsod ay asul, walang ulap. Sa flight pabalik mula sa Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga ulap. Ang aking pakiramdam ay ganap na iba kumpara noong umalis ako ilang araw na ang nakalipas. Noong umalis ako, mabigat ang aking puso. Nanginginig ang aking mga paa, ngunit iba ang daan pabalik. Pakiramdam ko ay ang bigat na dinala ko sa aking likod sa loob ng 28 taon ay nailagay na. Ang pag-uusap sa direktor ng PKP ay nananatili pa rin sa aking isip. Pumunta ka rito para umamin. Mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman.
Ang pangungusap na iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tenga. Pagdating ko sa Beijing, iba na ang kapaligiran sa paliparan. Ilang araw na ang nakalipas, puro madilim na balita. Ngayon, nararamdaman ko na may nagbago. Marahil ay dapat itong tawaging pag-asa. Isang napakaliit ngunit tiyak na sinag ng liwanag ang nagsimulang lumitaw. Sa daan pabalik sa kumpanya, tumunog ang telepono ko. Ito ay ang aking subordinate. Kuya, tumawag ang PKP. Sinabi nilang magsisimula na silang mag-ship ulit. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nagtanong ako ulit, talaga? Opo, nakatanggap na ako ng opisyal na anunsyo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, natulala ako ng ilang sandali. Nagawa ko. Talagang nagawa ko. Naluha ang aking mga mata. Mabilis akong yumuko dahil sa hiya. Ilang araw pagkatapos, ang malalaking truck ay pumasok sa pangunahing gate ng pabrika. Personal akong lumabas para salubungin. Ang mga empleyado ay lumabas din lahat. Libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng gate. Lahat sila ay may tensyonadong mukha. Lahat sila ay nag-aalala kung ang pabrika na huminto sa operasyon sa loob ng maraming araw ay maaaring simulan ulit. Ang pinto ng cargo truck ay binuksan. Lumitaw ang mga kahon ng component. Sa bawat kahon, ang logo ng PKP ay malinaw na nakalimbag. At sa ilalim musika noon, isang maliit na linya ng teksto, ginawa sa Pilipinas. Tiningnan ko ang mga kahon na iyon at ang aking puso ay napuno ng damdamin. Ilang araw na ang nakalipas, ito ay isang tanawin na hindi maiisip. Ang teknolohiya ng maliit na pulo na minsang minamaliit namin ay dumating ngayon upang iligtas ang buong aming malaking industriya. Lumapit sa akin ang factory manager. Naluha rin siya. Maaari na bang patakbuhin ulit ang production line? Tumango ako. Opo, patakbuhin natin. Magsimula tayong muli. Nang may pagpapakumbaba, ang sigawan ay umalingaw-ngaw mula sa mga manggagawa. Ang iba ay pumalakpak, ang iba ay nagpunas ng luha. Sila ang mga taong matagal nang nagtatrabaho sa pabrikang ito. Ang paghinto ng pabrika ay parang paghinto ng kanilang buhay. Nang hapon na iyon, pagkatapos ng maraming araw, ang tunog ng mga makina na gumagana ulit ay umalingaw-ngaw. Hindi ko kailanman naisip na ang tunog na iyon ay maaaring maging napakaganda sa pandinig. Parang nagsimulang tumibok ulit ang puso. Gumagalaw ang conveyor belt, ang robot arm ay nagsimulang magtrabaho ulit. Ang buhay ay bumalik sa pabrika na tila patay na. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng opisina at tiningnan ang mga chimney. Ang usok ay nagsimulang umakyat ulit. Ilang araw na. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang usok na iyon. Nang lumubog ang araw, pagkatapos ng trabaho, tumayo ako sa harap ng pabrika na naging tahimik na. 2 watawat ang sabay na lumilipad. Ang isa ay ang 5 bituin na pulang watawat ng China at ang isa pa ay bagong isinabit. Iyon ang watawat ng 3 bituin at araw sa pulang background ng Pilipinas na sumisimbolo sa kooperasyon sa PKP, nalulula sa sikat ng araw ang pulang kulay ng watawat. Dati, tiyak na ituturing ko itong isang kahihiyan. Ang watawat ng Pilipinas ay nakasabit sa tabi ng watawat ng China sa lupain ng China. Ang aking pagmamataas ay hindi papayag. Ngunit iba na ngayon, dahil sa watawat na iyon, kaya kami nakakabuhay. Bumalik ako sa opisina, inayos ko ang mga dokumento sa mesa, maraming gagawin bukas, pagkumpirma ng schedule ng paghahatid, quality check, meeting sa mga empleyado. Ang normal na buhay ay bumalik. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kahalaga ang normal na buhay na iyon. Kinuha ko ang litrato ng aking ama mula sa drawer. Ito ay ang litrato na kinuha noong araw na pumasok ako sa kumpanya. Ngumiti ng malaki si tatay, at ako rin. Noon, puno ako ng pag-iisip na ang China ang pinakamahusay. Bumulong ako sa aking ama sa litrato, Tatay, nagawa ko na. Tumagal ng 28 taon ngunit umamin ako. Tama ang mga salita mo. Ang pag-amin ay hindi kabiguan. Ang pag-amin ay ang tunay na simula. Isang hangin ang humihip, nag-alog ang bintana. Ang aking ama sa litrato ay tila ngumingiti. Ngumiti rin ako. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti ako ng payapa. Sa labas, malapit nang lumubog ang araw, ang kalangitan ay nalulula sa kulay pula. Bukas, sisikat ulit ang araw at babangon ulit kami at magtatrabaho ng may ibang pag-iisip. Pinatay ko ang computer. Pinatay ko ang ilaw ng opisina. Bago ako lumabas, lumingon ako at tiningnan ulit ang pabrika. Sa dilim, ang emergency lights lang ang kumikislap. Bukas ng umaga, gagana ulit ang mga makina.
Paglabas ko sa parking lot, naisip ko, ang pagmamataas ay nagbubulag sa atin, ngunit ang pag-amin ay nagtuturo sa atin. Sa sandaling sinabi ko na sinisinta ko ang PKP, sa wakas, naging malaya ako. Ang kompetisyon ay hindi laging tungkol sa panalo o talo, ang paggalang sa kalaban at ang pag-alam sa sarili mong kakulangan. Iyon ang saloobin ng isang tunay na dakilang bansa. Tama ang aking ama. Matagal na niya akong binigyan ng sagot. Hindi lang ako nakinig, ngunit hindi pa huli ang pakikinig ngayon. Mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Sumakay ako sa kotse at sinimulan ang makina. Sa rear-view mirror, lalong lumalayo ang pabrika. Ang mga chimney ay nalubog na sa dilim ngunit bukas. Ang usok ay aakyat ulit. Iyon ang aming normal na buhay. Isang normal na buhay na mula ngayon ay itatayo sa pamamagitan ng tunay na lakas at hindi sa pamamagitan ng walang kabuluhang pagmamataas. Mahal na mga tagapakinig, huwag tayong matakot. Ang pag-amin ay hindi kabiguan. Kapag umamin lang tayo, maaari tayong magpatuloy. Ang pangkat ng katangian Pilipino ang nagpaluhod sa higanteng Tsina sa loob ng 72 oras. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay gumugulo sa mundo. Pakiusap, ikalat ninyo ang kuwentong ito na ipinagmamalaki. Ang isang maliit na kumpiyansa ay maglilikha ng malaking lakas. Ako si Wang Wei. Salamat sa pakikinig sa aking mahabang kuwento.